Alright, mega love shout out. Good evening, Mabsat. Ito, puntahan naman natin si Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Agoy! Pagkatapos kay Mike Defensor, natatakot daw silang arestuin si Marcoleta. Sinagot na ni Matibag, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Sige, ito nga. Tuloy. Okay, pasok, Attorney. Bilisan lang natin ito para matapos kaagad. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, ang ating napiling topic ngayon na ating pagkikwentuhan, itong tungkol kay Matibag at kay Marcoleta. Nag-press con ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Actually, ang main na rason bakit siya nagpatawag ng press con, inanunsyo niya yung pagpa-file na ng kaso kay Mike Defensor sa Friday, qualified human trafficking. Pero siyempre, tinanong na rin sa kanya yung tungkol kay Marcoleta. Natatakot daw ba sila na arestuhin si Marcoleta? Kasi yun daw ang kumakalat eh. Takot daw ang PNP, kung pati rin daw ba sila sa NBI, takot. Yun yung tanong. Sinagot yan, mga kabunyog, ni Director Matibag sa press con kanina. Kung anong sagot, pag-usapan natin maya-maya. I-greet ko muna si Blooming Lovely, si Luel Concepcion, si Gerardo Matibag. Natin. Ayan, nandiyan na si York. Nandiyan na, nanonood sa atin sa mga kabunyog. Tinanong si Director Matibag, totoo po ba na yung kumakalat na mga issue na kung lumabas daw ang warrant of arrest kay Senador Marcoleta, nagkaroon daw ng conference meeting ang mga officials ng PNP, nagtuturuan daw kung sino. At kayo po ba, sabi kay Director Matibag, kayo po ba sa NBI? Natatakot po ba kayo na arestuhin si Marcoleta? Yun ang direktang tanong kay Director Matibag. Alam naman natin kasi yung context ng ganyang observation na parang itong mga law enforcement agencies natin natatakot umano sa pag-aresto kay Marcoleta. Alam naman kasi natin si Marcoleta member ng Iglesia ni Cristo. Mayroon ng mga kumakalat sa social media eh. Sige, subukan niyo nang arestuhin na si Senador Marcoleta, makikita niyo yung gusto niyo. May mga ganung may mga ganung hamon. Syempre ang inaano nila na may mga supporters yan si Marcoleta na hindi papayag na maaresto si Marcoleta. Kaya kumbaga ang tingin ng iba, mas mahirap pa daw yan arestuhin kaysa kay Kibuloy. Kaya yung mga law enforcement agencies naman iniintriga. So isa sa naitanong kanina sa press con ni Director Matibag yung bagay na yan. So tinanong si Director Matibag, totoo po ba na natatakot daw kayong arestuhin si Senador Marcoleta? Ang sagot ni Director Matibag, hindi. Sabi niya, hindi ako natatakot diyan. Yung mga nagkakalat daw ng issue na yan, ng intriga na yan, direktahan niya na daw na sinasabihan, hindi siya takot. Sabi niya, ganun yung pagkakasagot ni Director Matibag. Hindi siya o sila natatakot sa NBI. Sabi niya, kaya lang naman nila hindi inaaresto si Marcoleta kasi wala pa naman daw warrant of arrest. So sabi ni Director Matibag, bigyan niyo ako ng warrant of arrest, dalhin niyo sa akin, aarestuhin ko si Senador Marcoleta. Kaya ang direktang sagot, mga kabunyog, ni Director Matibag doon sa tanong na yon, kung natatakot siya, sabi niya hindi. May mga nang-iintriga lang daw diyan, pero siya daw, malinaw daw sa kanila, kapag nakarating sa kanila ang warrant of arrest, at kung may warrant of arrest yan, isi-serve nila yan. Yan medyo may pagkapiko na yung sagot ni Director Matibag kanina eh. Kasi nga, ewan ko kung sinong nagkakalat yan. Baka mga DDS. Mayroong nagkakalat na nag-meeting daw, nag-command conference na daw ang PNP. Pinag-usapan na daw ang pag-aresto kay Marcoleta. Wala daw gusto. Nagtuturuan daw kung sino. Wow. Para alam niyo yung nagkakalat nga naman ng ganyang intriga, masyadong ini-exaggerate yung kakayahan ni Senador Marcoleta. Unang-una, totoo naman, wala pa naman talagang warrant of arrest. Si Senador Marcoleta din lang naman ang nagsabi. Si Marcoleta lang naman ang nagsabing anumang araw lalabas ang arrest warrant niya. Anumang araw, pero wala pa namang warrant of arrest. Sa pangalawa, tama naman si Secretary June Vic Remulla ng DILG. Sabi niya, paano naman magkakaroon ng warrant of arrest? Wala pa namang kaso. O nga naman. Wala pa naman tayong alam na nakasampa sa korte. Ang alam natin, nakasampa yung kaso ni Marcoleta sa ombudsman, plunder, indirect bribery. Ombudsman pa lang naman yun. Ombudsman pa lang naman. Pag ombudsman, preliminary investigation pa lang yan. Pero pag nag-decide ng ombudsman, na i-file na yan sa korte, yan na talaga. Pag na-i-file na sa korte. Sa ngayon, wala pa namang kaso sa korte.
masyado lang ano pinapainit ng ewan ko, pinapainit ng mga DDS ang sitwasyon. Si Matibag ay si Marcoleta mismo, siya na rin mismo ang nag-raise ng issue. Sabi niya, ang alam ko mayroon ng ilalabas na arrest warrant daw laban sa kanya. Sabi niya, mas mauuna pa daw yung sa kanya kaysa doon sa mga kapwa niya senador na una nang nakasuhan. Kasi bumaliktad na daw yung mga yun O siya ano daw, hindi daw siya kasama sa bumaliktad, kaya ang alam niya, lalabas na ang arrest warrant niya. Lalabas na, pero hindi pa naman lumalabas. Kaya bakit naman pinag-uusapan ang issue tungkol sa pag-aresto? Anyway, pero malinaw ang sagot ni Director Matibag. Point blank, sinagot niya yung tanong. Harap-harapan, diretsahan niyang sinabi. Pag lumabas ang arrest warrant, dalhin niyo sa amin. O kaya, pag may natanggap daw silang arrest warrant, hindi sila magdadalawang isip, aarestuhin nila si Marcoleta. Sigurado daw yan. Hindi daw sila natatakot, sabi ni Director Matibag. Hindi totoo yan. Kasi sabi niya, law enforcement sila. Sila na mga law enforcers, pag may warrant, ipapatupad ang warrant. Kaya lang, hanggat walang warrant, wala silang magagawa. O yan Kinggan natin yung na yan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Napaka na ng sagot ni Director Matibag. Ang sabi niya, hindi siya natatakot, hindi sila natatakot. Pag lumabas ang arrest warrant ni Marcoleta, aarestuhin nila ito. Kasi trabahoan niya nila yan. Kaya yung mga nagsasabi daw na natatakot sila, intriga lang yan, sabi niya. Intriga lang yan. Paano naman daw nila arestuhin? Wala pa namang arrest warrant. Yun, maganda yung sagot ni Director Matibag At least may assurance siya na sabi niya, aarestuhin niya basta't may arrest warrant. Yun. Maiba tayo ng issue mga kabunyog, mga kababayan. Itong sila Marcoleta at saka sila Cayetano. Di ba, ang sinasabi ni Cayetano, at saka ng grupo niya, yung grupo nila ni Marcoleta, ang sabi nila, nire-respeto nila yung desisyon ni Joel Villanueva at saka ni Chis Escudero. Di ba, ganun yung sabi nila. Sabi nila Marcoleta, sa kanila ni Cayetano. Nauunawaan daw nila, sabi pa nga ni Cayetano, naunawaan namin ang pinagdaanan nila, ang pinagdaanan ni Chis, ang pinagdaanan ni Joel Villanueva, nakausap niya daw si Villanueva, naunawaan niya daw ang pinagdaanan nito. Hindi daw simple ang pinagdaanan nito. Kaya kung bumaliktad man ito niya, naunawaan nila. Ganun ganun yung pagkakasabi. Kaya lang, itong mga huling statements ni Marcoleta sa ni Cayetano, hindi naman totoo na naunawaan nila si Chis Escudero sa si Joel Villanueva. May hinanakit sila at malamang galit sila. Ang mga patutsada ni Marcoleta sa ni Chis Escudero ni Marcoleta sa ni Cayetano matindi. Halimbawa, di ba nag-live si Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, ang alam ko mauuna pa yatang lumabas ang arrest warrant sa akin sabi niya. Kasi sabi niya, may mga kasamahan daw siya na bumaliktad na, nandun na daw sa kabila. Mga nauna sana yung kasuhan laban kaysa sa kanya. Pero dahil bumaliktad na ang mga ito, wala na yon. Sabi ni Marcoleta, malamang mauuna na daw yung sa kanya. Kasi sabi ni Marcoleta, ay ang usapan daw kasi walang hiwalayan. Intact sila. Yun ang usapan. Walang maghuhudas. Ang nangyari daw, may mga naghuhudas Galing kay Marcoleta yan, mga kabunyog Galing kay Marcoleta niya. Sabi niya, ang usapan walang hiwalayan, intact sila. Walang manghuhudas. Pero ang nangyari daw, may naghuhudas Kay Marcoleta yan, mga kabunyog. Si naman, Cayetano, sa si Padilla, pumunta sila ng Davao nung isang araw. Pero nung nag-live sila ni Ruben Padilla sa si Cayetano, sabi ni Cayetano, hindi kami kumakain ng isinuka na. So, alam naman natin ang pinapatamaan doon. Ang pinapatamaan doon, sila Villanueva at saka si Chis Escudero. Isinuka na nila. Pero lalamun, din yan, yung mga statements na ganyan ni Cayetano sa kanila Padilla. Din yan, magbabackfire din sa kanila yan, sa kanila nila Marcoleta. Bakit? Sinasabi nila hindi na nila kakainin ang isinuka na. Isinuka na nila si Chis Escudero sa si Villanueva. So ibig sabihin, hindi na nila ito tatanggapin kung babalik sa kanila. Parang sinarado na nila diyan. Paano sila makakakuha ng 13 uli? Di ba? Kung may plano silang palitan na naman ng ang liderato ng Senado, bawiin, agawin mula kila Gatchalian at Soto, kailangan uli nilang makabuo ng 13. Sila Cayetano, sila Marcoleta at Padilla. Paano ka makakakuha ng 13 kung may statement na ng ganon si Padilla at saka si Cayetano? Ang statement ni Cayetano at ni Padilla, hindi kami kumakain ng isinuka na namin. Sigurado ba yon? Ibig sabihin, hindi na kapag gustong lumipat uli sa kanila ni Cayetano at saka ni Villanueva, hindi na nila tatanggapin? Ganun ba yon? Tingin ko, yan? Baka sila, yung kakainin nila, yung sinabi nila. Baka mga kabunyog, ako tingin ko, ganun ang mangyari. Yung sinabi na yan ni Marcoleta ay ni Cayetano at saka ni Padilla na hindi sila kakain ng isinuka na nila.
kapag gustong lumipat nila Villanueva at saka nila Chis Escudero sa kanila, halimbawa, bumalik ulit, aayawan ba nila yon? Tingin ko hindi. Kasi gusto ni Cayetano talagang maging Senate President. Kaya ako, kapag ginawa nila yan, di para nila niyang hinain yung sinabi din nila. Kaya mahirap magsalita ng post. Dapat sila Cayetano at saka sila Padilla, tanggapin na lang nila, ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang buhay. Huwag na silang magkukomentaryo ng kung ano-ano. Ha? Ay lalo lang nilang sa isang banda maganda rin 'yan kasi titibay yung grupo nila Gatchalian. Bakit titibay yung grupo nila Gatchalian? Ay lantarang binibira ni Cayetano, ni Marcoleta at ni Padilla si Chis at si Chis Escudero at si Villanueva. Lalong titigas na ngayon ang stand ni Villanueva at saka ni Chis Escudero doon kila Gatchalian. Dati kasi ang mga statements ni Escudero sa ni Villanueva parang pumapagitna pa eh. May mga statements sila na playing safe. Halimbawa, sinasabi nila, kami naman, hindi naman kami lumipat dahil binitray namin ang isang grupo. Hindi naman yan ang issue ng kampihan. Hindi naman to issue ng kampihan, sabi nila. Gusto lang namin magtrabaho na ang Senado. Yun ang paliwanag ni Chis Escudero at saka ni Villanueva. Pero iba na yung ginagawa nila Cayetano at saka nila Marcoleta at Padilla eh. Pudas na talaga halos ang tawag sa kanila eh. Ngayon, pagka ganyan, titigas na si Cayetano at si Villanueva at si Escudero. Lalo na talaga silang mananatili doon kay Gatchalian. Kasi masama pala talaga ang ugali nito nila Cayetano. Dati silang magkakasama, tapos nung iniwan nila, kung ano-ano nang sinabi sa kanila. Sa katunayan, sa totoo yung na yon, ngayon, nag-live si Chis Escudero. Sinagot niya yung issue ng maleta. Kasi tinuturo na siya ng maleta boys. Nag-deliver daw sa kanya ng pera eh. Sinagot na ngayon ni Chis Escudero yon. Kasi siya na ang ini-issuehan ngayon ng ganyan eh. Dati, pinagtatanggol siya. Si Chis Escudero sa si Villanueva, pinagtatanggol nila Cayetano, pinagtatanggol nila Marcoleta. Hindi daw totoo na tumanggap ng pera yan si Villanueva at si Chis Escudero. Pero sa ngayon hindi na. Tinuturo na si Chis Escudero na tumanggap ng mali-malitang pera. Pinakita pa nga yung bahay. Kaya sumasagot na ngayon si Chis Escudero. Sinagot niya na yung issue na yun eh. Ang sagot nga ni Chis Escudero, imposible daw na tumanggap siya ng pera na mali-malitang pera kasi kaaway niya si Saldico, hindi daw sila magkasundo eh. Pangalawa, yung address daw ng bahay niya, hindi daw totoo yun. Hindi daw yun ang address nila. Anyway, ang malinaw dito, si Chis Escudero na ngayon ang sumasagot sa mga paninira nila Depensor. Kalaban na ngayon nila Depensor at saka nila Villanueva, nila Cayetano, itong sila Escudero eh. Paktay ka ngayon. Ngayon mga kabunyo, itong si Amy Marcos. Red Ribbon Chocolate Amy Dedication Marcos. Cake, the best tasting cake for birthdays. Simply irresistible. Itong si Amy Marcos naglabas ng sulat. Naglabas ng sulat si Amy Marcos addressed kay Senador Win Gatchalian bilang chairperson ng committee ng Commission on Appointments, CA. Kasi ang nakalagay sa Constitution, ang Senate President ang magiging presiding officer ng Commission on Appointments o ng CA. Makapangyarihan ang CA. Ang CA ang nagko-confirm ng mga matataas na appointments ng Pangulo. Hindi naman lahat ng appointments ng Pangulo ay kino-confirm ng CA. May specific lang na mga positions ang kino-confirm ng CA, ng Commission on Appointments. Kabilang dyan, yung mga ina-appoint, pinopromote na mga military officers, mula sa ranggong colonel. Kaya yung mula sa ranggong colonel, pataas, kino-confirm yan ng CA. Kung hindi yan i-confirm ng CA, hindi yan magiging legal. Kaya subject yan sa confirmation ng CA. Ngayon, alam naman natin na yung 5 general na in-appoint ni PBBM, na naabala yung confirmation dahil nga sa ginawa nila Cayetano. Hindi sila uma-attend sa session ng Senado, 3 araw yon na hindi umattend. Kaya nangyari, yung mga generals na yon, nasantabi yung kanilang appointments. Mabuti na lang at nagpatawag ng special session si PBBM. Ang patawag ng special session, kaagad-agad, isa sa major na agenda doon, yung tungkol sa confirmation ng mga nag-retire na yun na general. Actually, inopost pa yan ni Marcoleta, bastos nga rin itong ginawa ng mga kampo ng mga pro-Duterte. Kasi itong mga pro-Duterte senador, sila Marcoleta, hinaharangan pa rin yung appointment Yun ng lang. mga retired generals. Naabala na nga nila, sila na nga ang may kasalanan kung bakit naabala yung pag-confirm ng appointments nila. Tapos nagpatawag ng special session para lang i-confirm. Hinaharangan pa ni Senador Marcoleta nung araw na yun. Grabe. Umattend sila sa session ng Senado, umattend sila sa Commission on Appointments, hinarangan ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, mayroong butas ang appointment na yan, magiging illegal na yan. Sabi ni Marcoleta. Kasi may bar na daw, na-cover ng bar. Ngayon mga kabunyog, ang malala nito, okay na, nakalusot na sa Commission on Appointments kasi hindi pinayagan ni
Senador Ping Lacson, binara din si Marcoleta, nagsagutan sila doon eh. So nakalusot na. Ay mga kabunyog, mayroon pa ring sulat si Amy Marcos. Matindi tong Amy Marcos eh. Ha? May sulat pa rin si Amy Marcos. Oh, ang sulat ni Amy Marcos ay dated June 17, 2026. Ang sulat niya naka-address kay Attorney Myra Marie D. Villareca, Secretary, Commission on Appointments. Oh. Sabi niya, I write regarding the concerns raised on the confirmed ad interim appointments of the following senior officers of the Armed Forces of the Philippines. Oh. Kaya, kini-question niya. Pinagpapaliwanag niya ang Commission on Appointments tungkol sa confirmation ng 5 AFP generals. Ang argumento nila ni Amy Marcos, hindi nila na-met yung 1-year remaining service requirement under Republic Act 11939. Sabi ni Amy Marcos, yung ad interim of appointments daw ng mga nasabing general ay naglaps na dahil sa adjournment ng Congress. At tinatanong ngayon, kini-question ngayon ni Amy Marcos kung legal pa ba na sila i-confirm. Kunwari, humihingi siya ng clarification. Pero ito rin yung argumento ni Marcoleta eh. So ibig sabihin, itong mga pro-Duterte senators na to, si Marcoleta, si Amy Marcos, hinaharang pa rin yung appointment ng nitong mga generals na ito. Ibang Sa totoo lang, inabala mo na nga, sila na nga ang nakaabala. Itong mga pro-Duterte senators na ito, sila na yung nakaabala. Oh. Pero ngayon, sila pa yung question. Ginawa na yan ni Marcoleta noong June 17. Sinagot na rin yan ni Lacson. O akala natin tapos na. Hindi pa rin. Mayroon pa rin palang sulat itong si Amy Marcos. Ang tindi ng mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ibang klase. Ha? Oo, nakita ko nga yun, guys. Grabe Nakita itong ko yun. grupo ng mga pro-Duterte. And yet, nakikiusap sila sa mga military, suportahan na daw ang kanilang panawagan. Diba? Ang mga DDS, nananawagan sila, mag-withdraw na daw ng military support kay PBBM. Ang iba nga, nananawagan pa, kudita na daw. Valencia, shout out. Pero paano sila makakakuha ng suporta sa G. military? Ganyan ang kanilang ugali. O, sila pa yung nagiging dahilan para hindi maging hanggang ngayon kini-question pa rin nila yung pagkaka-confirm ng Commission on Appointments. Ang tindi naman ng mga ito. Ang tindi naman ng mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa tingin ko papanindigan na yan ng hindi na yan papansinin ng Commission on Appointments. Ano na yan? Yung mga question na yan ni Amy Marcos at sa kanila Marcoleta, hindi na yan. Kasi papanindigan na yan ng Commission on Appointments. Kasi nakakahiya naman doon sa mga retired na generals na yon. Tama, yung 5 Inabala yun. na nga nila. Naabala na yung appointments eh. Dahil nga sa nangyayari sa Senado. Tapos ngayon, papahirapan pa rin nila, hinaharang pa rin nila. Grabe. Garapalan na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright, salamat. Grabe, no? Ibang klase talaga. Pero ang talagang kinakatakutan nila ngayon, itong si Matibag. Oh, Matibag, siguraduhin mo pag meron na yung warrant of arrest ni Marcoleta, ay tulad ng sabi mo, i-implement mo. Walang kinakatakutan, hindi yung pinapakalat ng mga garapatang natatakot daw ang PNP, kung sino si IDG, kung sino man daw ang mag-arrest kasi daw. Natatakot sila kung ano mangyayari. Iba pa nga sabi, lulusob na daw sila. Ay, Diyos ko Lord. Kaya pag kabahan kayo kay Matibag, titibagin talaga kayo. Marcoleta, Mike Defensor, lahat kayo walang lusot. Diyos ko po, Lord Rudy. Kulong talaga kayo. Lako po. O siya, next topic tayo. Maraming salamat, attorney. Next topic tayo, mga kabsat. Countdown ulit tayo. Here we go.